Kabanata 1091. Noon pa man ay isang tao si Zyla na gagawin ang lahat para makarating sa ilalim ng isang bagay. Maliban kung, si Yarick ay naglalaro sa kanya sa buong panahon. Gusto niyang maglaro, maglaro tayo. Tinawagan niya ito, ngunit hindi ito natuloy, at ipinakita nito na pinatay ng user ang kanyang telepono. Saglit na natigilan si Zyla bago niya natanto na hinarang siya nito. Walang sino man ang nagkaroon kailanman, maliban kay Luis, ay nangahas na pretuhin siya sa ganitong paraan. Napakahusay kung gayon. Nakuha mo na ang atensyon ko, bata. Sa hotel suite, lumabas ng banyo si Yarick matapos maligo. Habang pinupunasan niya ng tuwalya ang buhok niya, sulyap sa telepono sa mesa. Tumayo siya roon sandali bago tumungo sa cupboard at kumuha ng isang baso at isang bote ng dry red wine. Ibinubuhos niya ang pulang likido sa baso nang tumunog ang kanyang telepono. Overseas number iyon. Sinagot niya ang telepono, at may tinig ng isang babae na umalon sa kanyang tainga. Hi, Mr. Hathaway. Kailan ka ba babalik? Miss na kita. Ito ay isang hindi kilalang numero. Hindi nakagawian ni Yarick na i-save ang mga numero ng telepono ng mga babaeng iyon. Hindi man lang niya naalala ang kanilang mga pangalan dahil wala silang mga string na nakakabit. Ibinaba niya ang bote ng alak at nag-chuckle. Magkano ba ang miss mo sa akin? Miss kita kaya hindi na ako makatulog. Hindi ba't nangako ka sa akin na gusto mo akong dalhin sa sinehan sa susunod na buwan? Gripping on the glass, sagot ni Yarick, hindi ako libre next month. Kung gayon kailan ka magiging malaya? Ang coquettishly tanong ng babae. Mr. Hathaway, maaari bang ito ay nakalimutan mo na ako dahil may bago kang babae? Nagrereklamo ang babae, pero hindi siya pinapansin ni Yarick. Ang forte niya ay nanliligaw sa mga babae, pero wala siya sa mood ngayong gabi. Nang marinig niya ang pagtunog ng doorbell, hinawakan niya ang kanyang basong alak sa kanyang mga labi at tinapos ang tawag ng walang naghihintay na matapos ang babae. Ilang beses pang tumunog ang doorbell, at pagbukas ni Yarick ng pinto, nakita niya si Zyla. Tuluyan na niyang tinakpan ang mukha at nakatayo na may nagkrus ang mga braso nito sa harap ng dibdib. Tinanggal ni Zyla ang salaming pang-araw at ang face mask. Tinignan siya ng babae ng mabuti at sinabing, paano ka maglakas loob, Yarick? Paano mo ako paglalaroan na parang isang mangmang? Kung hindi mo ako bibigyan ng makatwirang paliwanag ngayong gabi, hindi ako aalis. Tumingin sandali si Yarick sa kanya bago sumandal sa pinto at nag-chuckle. Di ba ginawa ko ng malinaw ng sarili ko? Tapos na ang deal natin. Hindi ka angkop sa akin, Miss Mayweather. Itinulak siya ni Zyla papasok sa kwarto. Malakas ang puwersa kaya ilang hakbang na lang ang natisod ni Yarick. Isinara niya ang pinto at tumayo sa likod ng pinto. Ikaw ang lumapit sa akin, at ikaw ang natapos ang deal natin nang hindi ako binigyan ng paliwanag. Kung sa tingin mo hindi ako magaling umarte, dapat ay nagsabi ka sa akin kanina. Lumapit sa kanya si Zyla at tinapik ang balikat nito gamit ang daliri. Ito ay 3 buwan sa simula, at maaari kong unawain na pinaikli mo ito sa 1 buwan dahil gusto mong tapusin ito ng mas maaga. Pero bigla mo sasabihin hindi ako fit na ituloy ang performance for no reason at natapos na ang kontrata natin ng diretsyo. Nasayang mo ang kalahating buwan ng oras ko. Kung hindi naman ito ang nagpapaloko sa akin, ano naman? Ibinaba ni Yarick ang ulo para tingnan ang daliri sa balikat niya. Itinaas niya ang kanyang mga talukap ng mata at sinabi, bakit ka pumunta sa akin? Iwinagayway niya ang daliri nito palayo at nilapitan ito. Iniunat niya ang braso pasulong at sinandal ito sa dingding katabi ng mukha niya. Although natapos ko na ang deal, binayaran din kita. Hindi pa ba sapat yun para masakop ang kalahating buwan, di ka na ba talo? Itinulak siya ni Zyla palayo at sinabing, bakit ko kukunin ang pera mo 15 milyon, di ba? Humugat siya ng 15 milyong check sa kanyang pitaka at itinapon ito sa mukha nito. Hindi ko kukunin ang pera mo para wala lang. Kukunin ko ito kung ibibigay mo ito sa akin ayon sa deal. Pero pinaglalaroan mo ako na parang isang unggoy. Hindi ba't nasobrahan ka na? Mahilig ka ba talagang magpakita ng yaman mo ng sobra? Kabanata 1092. Ibinaba ni Yarick ang ulo para tingnan ang 15 milyong check sa tabi ng kanyang mga paa. Ang sulok ng kanyang mga labi ay kumulat ng konti pataas habang sinasabi niya, so akala mo magaling ka sa pag-arte. Nag-cross arms si Zyla bago ang dibdib at tiningnan siya habang nakataas ang baba. Tumigil si Yarick sa harap niya, sumandal para mapalapit sa kanya, at nagpatuloy.
Alam mo ba kung paano kumilos na parang kwalipikadong kasintahan para sa isang lalaki? Napasimangot si Zyla, at naipit ni Yarick ang baba gamit ang kamay nito. Kung gusto kong halikan mo ako o mag-sex tulad ng isang normal na manliligaw, partner, o girlfriend, gagawin mo ba ito? Natigilan si Zyla. Tiningnan siya ng mabuti ni Yarick. Bagamat may ibang babaeng mas maganda sa kanya, may highly recognizable at maganda ang mukha. Hindi mo nagagawin. Iba ka sa mga babaeng kusang nag-aalay ng sarili sa akin, kaya hindi ka angkop. Napipi si Zyla. Pinalaya siya ni Yarick at tumalikod. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang kwarto, sinabi niya, huwag mong kalimutang isara ang pinto sa iyong paglabas. Saglit siyang natigilan nang marinig niyang nagsara ang pinto sa likod niya. Pagkatapos ay umupo siya sa sopa. Ang makulay na neon sa labas ng bintana ay sumasalamin sa salamin na bintana, ngunit hindi ito maaaring ikalat ang mga kwarto sa madilim, walang laman, at malamig na kapaligiran. Sa Stoslow, sa East Island Villa, pagkahakbang ni Maisie sa patio na ito, naisip niya ang mga nakaraang pangyayari mahigit isang taon na ang nakalilipas at parang nararanasan na naman niya ito. Hinawakan siya ni Nolan sa kanyang likod at sa kanyang buhok gamit ang kanyang mga daliri. Bakit hindi ka pumapasok? Napalingon si Maisie sa kanya at nag-chuckled bago sinabing, may naalala lang ako. Naglabas ng smothered laugh si Nolan at dinampot siya sa lupa. Tapos pumasok na tayo sa loob at alalahanin. Pinaupo niya ito sa sofa, at nang ibabalang niya ang ulo niya para halikan ito, pinigilan siya ni Maisie sa pamamagitan ng paglagay ng daliri nito sa kanyang mga labi. Hawakan mo ang mga kabayo mo, sir. Punta muna tayo sa business. Hinawakan ni Nolan ang daliri nito at natawa ng hoarsely, okay. Umupo ito sa tabi nito at hinawakan ito sa kanyang mga braso. Pwede ka nang magsalita. Bubuksan ko ang isang branch sa Zina. Medyo matagal na rin ako dito at nakahanap ng magandang location. Ang Financial Street ang pinakamaganda. Ito ay may access mula sa lahat ng direksyon at may pinakamaraming bilang ng mga bisita. Panipi, hinaplos ni Nolan ang sulok ng kanyang mga labi sa kanyang daliri at sinabi, ang upa para sa isang shop sa pinansyal na kalye ay 6 na milyon sa isang taon. Bakit sa tingin mo ngayon ko sinasabi sa iyo, kumilat si Maisie? Nagpalabas siya ng isang maingay na tawa at sumagot, kulang ka ba sa pera ngayon, Z? Oo, ako nga. Ibinalot ni Maisie ang kanyang mga braso sa kanyang leeg at nagreklamo, hindi ako kumikita ng mas malaki tulad mo. Say, ako ay tulad ng isang pagkabigo, at wala akong ibang pagpipilian kundi umasa sa iyo. Kung ayaw mo suportahan ako, gusto mo bang mag-ipon ng pera mo para suportahan ang 2, 3, 4, o 5 lovers mo? Sa totoo lang maganda ang idea na yan, sagot ni Nolan na may ngiti sa mukha, na nakita ang sarili na matalo mula kay Maisie. Natatawan niyang hinawakan ang palso nito at mahigpit na siniguro ang kanyang mga braso, isang silang ang higit pa sa sapat para ako ang bahala. Itinakbo niya ang kamay niya sa pisngi nito at idinagdag, kung may ilang zipa, tiyak na mamamatay ako. Pinakinis ni Maisie ang collar niya at sinabing, kapag 50 o 60 years old ka na, at tumanda na ako, sino ba naman ang nakakaalam kung matutokso ka since marami pang mas bata at mas magagandang babae kaysa sa akin. Naglapag ng halik si Nolan sa sulok ng kanyang mga mata at dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang mga labi. Ibinigay ko na sa iyo ang lahat, ang pinakamaganda sa akin. Gusto ko pa nga makuha ang buwan o stars para sa iyo, kaya sa tingin mo ba ay pareho ka ng ibang babae? She was tickled pink sa reply nito. Itinarak niya ang dulo ng daliri sa mukha nito, at may ngiti sa sulok ng kanyang mga mata. So, kukunin ko na bilang isang oo pagkatapos. Pinindot ni Nolan ang ibabaw nito at hinubad ang kurbata nito. Habang hinahalikan niya ang tenga nito, sinabi niya, depende sa iyong performance. Makalipas ang 1 linggo, nakuha ni Maisie ang kontrata para sa tindahan sa Financial Street na may pangalang, Alice. Lumabas siya ng shop dala ang kontrata, at nang ilalagay na niya ito sa kanyang bag, isang lalaki ang bumangga sa kanya at kinuha ang kanyang bag palayo. Kabanata 1,073. Pinulot ni Maisie ang kontrata mula sa lupa, sinipa ang kanyang stilettos nang walang anumang pagsasaalang-alang sa kanyang imahe, at hinabol ang lalaki habang sumisigaw, tigilan mo na ang pagtakbo. Siya ay magnanakaw. Walang pakundangang umiikot ang lalaki sa harapan habang hinahabol siya ni Maisie mula sa likod. Basta nang tumalikod ang lalaki para latin si Maisie, sinipa siya sa lupa ng babaeng sumugod para kay Maisie. Humakbang ang babae at dinampot ang bag.
Dahil sa galit, tumayo ang lalaki mula sa lupa at naglabas ng kutsilyo para saksakin ang babae. Umiwas ang babae sa kanyang pag-atake at binaluktot ang kanyang palso. Ang kutsilyo ay nalaglag sa lupa, at nagmamadali siyang sumunod sa pagsuntok sa mukha nito. Habang ang lalaki ay nahulog sa lupa sa sakit, pinigilan siya ng babae at tumawag ng pulis. Doon lang dumating si Maisie. Habang hingal na hingal siya ng husto, kinuha niya ang bag na iniabot sa kanya ng babae. Salamat po. Nang itaas niya ang kanyang ulo, natigilan siya. Pakiramdam niya ay pamilyar ang babaeng nasa harapan niya. Bigla na lang, may naalala si Maisie at sumigaw sa gulat, hindi ba ikaw si Logan? Napalingon si Logan nang marinig niyang tinawag ni Maisie ang pangalan niya. Ganoon din ang pagkabigla niya nang makita si Maisie. Maisie, dumating ang mga pulis at isinakay ang magnanakaw sa kotse ng pulis. Nanatili sina Logan at Maisie sa eksena para magbigay ang kanilang mga pahayag sa pulisya. Matapos mawala ang mga pulis, tiningnan ni Maisie si Logan at sinabing, "Salamat sa iyong tulong. Buti na lang naharang mo. Kung hindi, mawawala na sana ang mga ID ko. Huwag mo nang banggitin. Bakit hindi kita bilhin ng pagkain? For 4 years na tayong hindi nagkikita at tinulungan mo ako ngayon." Inalok siya ni Maisie ng pagkain. Nagdalawang isip muna si Logan bago pumayag sa huli. May naisip si Maisie at ibinaba ang ulo para tingnan ang kanyang hubad na paa. Binigyan niya si Logan ng isang nahihiyang ngiti at sinabi, "Siguro kailangan kong kumuha ng isang bagong pares ng sapatos." Sinundan siya ni Logan para bumili ng bagong sapatos. Tapos, sabay silang nagpunta sa isang restaurant. Pagkatapos ng paghihiwalay mula sa training camp 4 na taon na ang nakalilipas, akala nila ay hindi na sila magkikita pa. Si Logan ay nagtatrabaho bilang bodyguard sa Stoslow. Mayaman ang kanyang amo, pero ngayon lang siya nag-resign ilang araw na ang nakakaraan at naghahanap na ng bagong trabaho. "Anong klaseng trabaho ang hinahanap mo?" tanong ni Maisie. Saglit na nag-isip si Logan bago sumagot, "Hindi rin ako sigurado tungkol doon. Siguro kahit ano kukunin ko na offer sa akin." Itinaas ng waiter ang pastry, at habang kumakain ang dalawa, biglang sinabi ni Logan, "Raven is in Stoslow rin. Hindi ka ba makikipagkita sa kanya?" Natigilan si Maisie. Naalala niyang sinabi sa kanya ni Francisco na napasok ni Raven ang punong himpilan. Ibinaba niya ang ulo at ngumiti. Magkikita tayo kapag nagkita tayo." Tinignan siya ni Logan at sinabing, "Akala ko ba magkaibigan kayo sa training camp?" "Dahil ba kay Winona?" Natatawang sabi ni Maisie. "Lahat ito ay sa nakaraan. Basta maganda ang ginagawa niya, maganda lahat. Ikakasal na siya." Natigilan si Maisie. Si Raven. Tumango lang si Logan. Sinabi niya kay Maisie na nang lisanin ni Raven ang himpilan, nagsimula siyang makipagrelasyon sa painter na humabol sa kanya. Pareho na silang naging engaged. Tumingin si Maisie sa labas sa bintana at ngumiti. "Maganda nga kung ganoon." Nang matapos silang kumain, may naisip si Maisie at sinabi kay Logan, "Kung hindi ka pa nakahanap ng trabaho, bakit hindi ka magtrabaho para sa pamilya De Arma?" Natigal si Logan. Tumingin siya kay Maisie at sumagot, "Maghintay tayo hanggang sa hindi pa ako makahanap ng kasiya siyang trabaho." Pagkatapos noon, kumaway siya kay Maisie at tumalikod para umalis. Tinignan ni Maisie ang figure ni Logan, na unti-unting nawawala sa kanyang paningin. Parang kay Maisie, hindi nagbago si Logan kahit sa slightest bit. Makalipas ang kalahating buwan, sa Baseburg. Maliban sa paggawa ng pelikula, ang natitirang oras ni Zyla ay makakasama ang natitirang crew habang si Yarrick ay hindi lumitaw mula noon. Akala ko ba nakikipagrelasyon si Zyla sa mayamang lalaking iyon na taga Yar Amor? Matagal ko na rin kasing hindi nakita siyang pumunta dito. Siya ang pinakamayamang tao. Balita ko, hindi mabilang ang mga babae niya. Siguro naman ay nanliligaw lang siya sa kanya. May mga walang paraan na ang isang lalaking tulad niya ay magsisimula ng isang tunay na relasyon sa kanya. Kabanata 1,094. Nang marinig ni Mindy ang kanilang usapan, napatingin siya kay Zyla. Gayunpaman, tila hindi nakinig si Zyla sa pinag-uusapan nila sa lahat. Napabuntong hininga siya at lumapit kay Zyla. "Zyla, ano ba ang nangyayari sa pagitan mo at ng taong iyon?" Hanggang ngayon, hindi pa rin naintindihan ni Mindy ang lahat ng sinabi ng taong iyon noong nakaraang pagkakataon. Hindi ba angkop si Zyla para ipagpatuloy ang pag-arte sa kanya? Pwede bang peke ang relasyon nila? Itinaas ni Zyla ang ulo at sinabing, "Bakit ka interesado sa mga bagay na nasa pagitan namin?" Inabot ni Zyla ang fruit tea sa mesa at humigop. "In any case,
Single na ako since day one. Nagulat si Mindy, so isa pa siyang jerk. Jerk, ha? Gustong sabihin ni Zyla na hindi jerk si Yarek, pero totoo na marami siyang babaeng partner. Gayunpaman, hindi niya niligawan ang lahat ng mga kababaihan pati na rin siya. Siya ay sa halip ay piki pagdating sa mga kababaihan, at siya ay may isang hanay ng mga alituntunin na susundin niya. Nag-squat si Mindy sa tabi ni Zyla at mamulong, Zyla, maghanap tayo ng araw at pumunta para kumonsulta sa isang psychic. Alam ko na may doon zone psychic malapit at siya ay napakahusay sa predicting ng isa buhay pag-ibig. Naguguluhang tanong ni Zyla, bakit ako pupunta sa psychic? Maaari kang humingi sa kanya na tulungan kang alisin ang lahat ng iyong masamang kapalaran, ang sabi ni Mindy na may katotohanan. Nakikita mo na, una, ito ay si Nathan, at ngayon ay si Mr. Hathaway. Tumakbo ka sa dalawang jerk sa isang hilera sa loob ng isang buwan. Kung ayaw mong gawin yon, pwede mo ring tanungin ang psychic tungkol sa love life mo. Sumulyap sa kanya si Zyla at sinabing, pwede ka na rin pumunta kung gusto mo. Tumayo siya at lumapit sa shooting studio. Nang paalis na si Zyla sa shooting scene sa gabi, may tumawag sa kanya. Natigilan siya, at nang iikot ang ulo niya, nakita niya si Howard na naglalakad papalapit sa kanya. May maitutulong ba ako sa iyo, Mr. Lindholm? Ngumiti si Howard at nagtanong, malaya ka ba ngayong gabi? Sabay na tayong mag-dinner. Tumango lang si Zyla. Nang dumating siya sa restaurant sa gabi, napagtanto niya na naroon din si Mariwan at iba pang artista mula sa crew. Nang makita ng isa sa mga aktres si Zyla, lumapit ito kay Mariwan at nagtanong, bakit si Mr. Lindholm invite mo rin siya? Humigop si Mariwan sa alak at hindi nagsalita ng kapalit. Nang maupo na si Zyla, natawa ang isa sa mga artista at sinabing, magaling umarte si Zyla. Hindi inaasahan na magkaroon ka ng ganoong magandang performance kahit ito ang unang pagkakataon na mag-shoot ka para sa isang pelikula. Tumingin sa kanya si Zyla at nag-alok ng ngiti, salamat. Nang madama ang kanyang katigasan, sinabi ni Howard, lahat tayo ay mula sa iisang crew. Hindi na kailangang maging ganoon ka-formal. May isa pang lalaki na nag-chime, oo. Gusto rin namin kayong imbitahin last time, pero kami ay nag-aalala na ayaw mong sumama, kaya hindi ka namin tinanong. Sa totoo lang, ayaw din ni Zyla na pumunta. Kaya lang hindi siya makaalis ng ganyan since siya ay nandun na nga. Karamihan sa mga crew ay nakikipag-usap kay Zyla sa buong hapunan. Nagkatinginan ang dalawang aktres, at isa sa kanila ang naputol ang kanilang usapan purposely, oh yes. By the way, narinig ko na ikaw na dating with Mr. Hathaway, ang investor ng pelikula natin, di ba, Miss Mayweather? Kung gayon, nasaan na siya? Bakit hindi siya sumama sa iyo? Awkward na nagtinginan ng iba pang mga tao. Habang dahan-dahan na kinakain ang kanyang pagkain, sinabi ni Zyla, sino ang nagsabi sa iyo na ang nakikipag-date ako kay Mr. Hathaway? Inamin ko ba na nagde-date kami? Natulala ang aktres, kung hindi naman kayo nagde-date, bakit? Nagkataon lang na, kilala ko si Mr. Hathaway. Single pa rin ako. Itinaas ni Zyla ang ulo, at may ngiti sa ang mukha niya. Sana hindi ako nagdulot ng hindi pagkakaunawaan. Balak ng aktres na ipahiya si Zyla. Hindi lang niya inaasahan na hindi kailanman umamin si Zyla na nag-date sila ni Yarek, at nahiya ang aktres. Sa pagtingin kay Zyla, sinabi ni Mariwan, sigurado akong may magandang hinaharap ka sa mundo ng entertainment given kung gaano kagaling ang acting mo. Hindi mo naman siguro iisipin na magsimula ng relasyon, di ba, Zyla? Kabanata 1,075. Itinaas ni Zyla ang ulo at inalok si Mariwan ng ngiti, you know me best, Mariwan. Itinaas ni Howard ang salamin at sinabing, okay. Naglalamig na ang pagkain natin. Kumain na tayo habang nag-uusap. Ang iba pang mga tao ay nagtaas ng kanilang mga baso at nag-alay ng toast sa isa't isa. Tumagal ang hapunan ng 2 oras. Lahat ay nakainom ng alak, at masaya silang magkasama. Nagawa ni Zyla na pigilan ang kanyang alak, ngunit kapag naabot na niya ang kanyang limitasyon, siya ay magagaan ang ulo. Siya ay natapilok mismo nang maglakad siya papunta sa pasukan, at nagmamadali si Howard para suportahan siya. Hindi ka naman lasing di ba? Kumaway siya at sinabing, oo, huwag kang mag-alala. Matino pa rin ako. Hinawakan ni Howard ang balikat nito. Hayaan mo akong pabalaykan ka. Bago pa man makapagsalita si Zyla ay may isa pang kamay na humila sa kanya palayo sa kamay ni Howard. Siya natisod ng ilang hakbang pabalik at nahulog sa mga bisig ng papasok na lalaki. Hindi niya kailangan na ipadala mo siya pabalik.
Saglit na natigilan si Zyla bago niya itinaas ang ulo para tingnan ang lalaking nasa likod niya. Siya ay naging mahinahon at bulalas, ikaw pala. Wala namang sinabing kapalit si Yarek. Inutusan na lang niya ang bodyguard niya na kunin ang kotse niya. Tumingin sa kanya si Howard at nagtanong, maaari ko bang itanong ang tungkol sa relasyon ninyo ni Zyla, Mr. Hathaway? Naglabas ng ngiti si Yarek at hinawakan siya sa kanyang mga braso. Ano sa tingin mo, si Zyla ay nahirapan na makalaya sa yakap nito, pinindot niya ng husto ang ulo nito patungo sa dibdib niya at dinala ito palayo. Pumasok sila sa elevator, at lakas na lakas ni Zyla para itulak siya palayo. Natisod siya ng ilang hakbang at bumangga patungo sa pader. Baliw ka ba? Pinindot ni Yarek ang button, at nagsimulang bumaba ang elevator. Tinignan niya ang babae, narikad ng bus, pero wala siyang sinabi. Nahilo si Zyla at nag-squat pababa. Nang buksan ang pinto ng elevator, sumulong si Yarek at hinayla siya patayo mula sa sahig. Naghihintay na ang bodyguard sa loob ng kotse. Tinulak niya ito sa backseat, at biglang umupo si Zyla pataas ng tuwid. Pinunasan niya ng mga daliri ang buhok niya at sinabing, pinipilit mo ba akong patayin, Yarek? Ako sana magawa ko rin yan. Isinara niya ang pinto at inutusan ng bodyguard na paandarin ang kotse. Tinignan siya ng bodyguard sa rear mirror at nagtanong, Mr. Hathaway, dadalhin ba natin si Miss Mayweather pabalik sa kanyang bahay o? Ano ang dahilan kung bakit kailangan mo akong ibalik, putol ni Zyla? Sinubukan niyang buksan ang pinto pero hindi pwede. Lumapit siya sa bodyguard, hinawakan ang collar nito, at sumigaw, buksan mo ang pinto. Buti na lang hindi pa pinaandar ng bodyguard ang sasakyan. Walang magawa ang tingin niya kay Zyla at sinabing, Miss Mayweather, lasing ka na. Hindi ako lasing, buksan mo na ang pinto. Kung hindi, tatawagan ko ang mga pulis at sasabihing dinukot mo ako. Nang makitang malapit ng punaten ni Zyla ang shirt ng bodyguard, hinayla siya ni Yarek pabalik, at nahulog ito sa ang kanyang mga braso. Sandali siyang tumigas, nang matanto niyang may nakaupo siya, tumayo siya at umupo sa gilid. Napatingin siya sa ibaba ngunit mabilis na iniwasan ang kanyang tingin. Naabutan ni Yarek ang tingin nito at tahasang sinabi, hindi ba nakain ng kahit anong isda na iyong likuran, Miss Mayweather? Nagpalabas ng burp si Zyla. She reeked of booze so thick kaya hindi ito natakpan ng pabango sa kotse. Bakit ko naman pa kakainin ng isda ang aking likuran? Hindi ba pwedeng sa harap ang mga ito para masaya? Marami akong pera, at pwede akong magkaroon gaano man karami ang gusto ko. Hindi lang iyan, mag-aalaga rin ako ng mga pato. Ngiti ang pinitik ng bodyguard habang si Yarek naman ay inilapat ang kamay sa noo at chuckled. Sa tingin mo ba nagbubukas ka ng farm? Gagawin mo ba? May pera ka para alagaan ang napakaraming hayop. Lumapit si Zyla at tinitigan siya ng mabuti. Mababa ba ang tingin mo sa akin? Mahina niyang hinawakan ang collar ng shirt nito at sumigaw, ikaw na bastardo ka. Halos sumabog ang eardrum ni Yarek sa sigaw nito. Tinuro niya ang ilong ni Zyla at sinabing, hayaan mo na. Huwag kailanman. Lalong nagpalakas si Zyla sa kanyang mga kamay, hinayla ang isa sa mga butones ng kanyang collar at inilantad ang kanyang balat sa hangin. Tinignan siya ng bodyguard sa pamamagitan ng rear mirror at matalim na sumipsip ng hangin. Sa simula, siya ay naging sa ilalim ng impresyon na si Zyla ay isang reserved woman. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon ka-wild, at ito tila sa kanya na ang susunod nilang patutunguhan ay ang hotel. Kabanata 196. Napabigla si Zyla sa lugar, at nakatutok ang tingin nito sa leeg nito. At nang lumiko ang bodyguard sa isang intersection, nawalan ng balanse si Zyla at itinapon ang sarili sa kanyang mga bisig. Sa buong magulo na kaguluhan, hinalikan niya ang kanyang balat gamit ang kanyang mga labi, na nag-iwan ng marka ng lipstick, at agad na nagdilim ang mga mata ni Yarek. Nang makitang nagsisimula na silang maghalikan, nakuha ng bodyguard ang mensahe at pinabilis ng higit pa. Inilagay ni Zyla ang kanyang mga braso laban sa kanyang katawan, itinayo ang sarili, nakita ang lipstick mark, at mabilis na pinunasan ito para sa kanya. Sorry, may lipstick ako. Hinawakan ni Yarek ang palso nito. Niloloko mo ba ako? Bakit kita lalikoin? Biglang nakadama ng isang pulutong na pagkahilo si Zyla at tinakpan ang bibig niya. May narealize agad si Yarek at agad siyang hinawakan sa balikat. Zyla, mas mabuting pigilan mo ito. Nasukahan niya ang pantalon nito. Ilang segundo lang ay lumabo ang ekspresyon ni Yarek. Iniwas niya ang mukha at ibinaba ang bintana upang mawala ang malakas na amoy sa loob ng kotse.
Pagdating nila sa hotel, hinatak ni Yarek si Zyla papasok sa banyo at itinapon sa shower. Nahulog siya sa sahig na gawa sa marmol, at tumigas ang kanyang mga palad dahil sa sakit. Pinaikot ni Yarek ang gripo ng shower, at bumuhos ang tubig sa sprinkler at nag-spatter ng diretsyo sa katawan niya. Matapos magsuka sa loob ng kotse at ma-splash ng yelong malamig na tubig, nahimasmasan na si Zyla. Ah, ano ang ginagawa mo? Pinatay ni Yarek ang shower. Matino ka na ba ngayon? Basang-basa si Zyla mula ulo hanggang paa at nasa isang nakakahiyaang gulo. Nag-squat si Yarek sa harap niya, pinisil ang baba, at pinatingala siya pataas. Ginawa mo ba lahat ng ito ha? Itinapon ni Zyla ang kamay niya palayo. Ikaw, lumabas ka na. Gusto kong maligo. Nino si Yarek kaya kinutsa niya, hinayla siya paakyat sa sahig, at itinulak sa pader. Alam mo ba ang ibig sabihin ng pagligo sa tirahan ng lalaki? Nakaramdam ng lamig ang tiled wall, at nakadikit ang damit niya sa basang-basa niyang katawan, kaya nagsimula siyang manginig. Ang kanyang mapat na mukha na lalong nagpalamang at nanghina sa kanya matapos itong basain. Pinisil ni Yarek ang kanyang baba gamit ang kanyang mga daliri at inilayo ang mukha, hindi ako interesadong tingnan ang iyong may sakit na itsura. Hugasan at linisin ang iyong sarili bago lumabas. Binuksan niya ang shower, isinantabi ang retractable shower head, at lumabas pagkatapos magsimulang mag-umpisa ang tubig mag-init ka na. Sumandal si Zyla sa pader at huminga ng malalim. Ang paglalasing ay mapanganib, ang paglalasing ay masyadong mapanganib. Naligo siya ng mainit at lumabas na naka-bathrobe. Gayunpaman, dahil sa malamig na temperatura ng hangin ang air conditioner, naubo siya. Nagpalit na ng damit si Yarek. Tumayo siya sa mini kitchen at nag-brew ng mainit na tsaa. Lumabas siya na may hawak na tsaa at nakita niya si Zyla na nakabalot sa kumot at nakaupo sa sofa cross-legged. Napatawa siya, lumapit, at inilagay ang teacup sa harap niya. Kung sakaling ako ang bahala sa iyo sa susunod na lasing ka, isusuko ko na ang apelyido ko at gagamitin ko na ang apelyido mo habang buhay. I didn't ask you to take care of me, did I? Zyla felt baffled as she picked up the teacup and took a sip of the hot tea, and her whole body warmed up instantly. Umupo si Yarek sa tapat niya na nakakross ang mga binti at nakatitig sa kanya. Hindi niya alam kung bakit siya mag-aalaga o kahit makisali sa lahat ng gulo na ito. Kahit kalahating buwan ko na siyang hindi nakikita, hindi pa rin umaalis sa paningin ko ang babaeng ito. Kahit saan ko tingnan, siya ay nasa mga poster, balita, at advertising screen. Sa mga gusali ng opisina, literal na nasa lahat ng dako siya. Hindi ba siya straight up conquer the world kung hindi siya pinagbawalan sa maikling panahon? Itinaas ni Zyla ang kanyang ulo at sinalubong ang kanyang tingin. Nagulat siya at ibinaba ang teacup. Pasensya na sa gabing ito. Since nag-apologize ka na, papayag na ako ngayong gabi na mag-slide. Gayunpaman, ano man ang nangyari ngayong gabi ay hindi kailanman mangyayari muli. Ngumiti siya, tumayo, at bumalik sa kwarto nang hindi lumingon. Nakaupo lang si Zyla sa sala. Nagsusuklay siya ng buhok at ibinaba ang ulo. Iyon ay katawa-tawa. Isinusumpa ko sa pangalan ng Diyos na hindi na ako iinom, hindi na ako muling iinom. Nakahiga si Yarek ng flat sa kama at nakatulog, pero narinig niya ang boses ni Zyla habang half-awake ito. Mr. Hathaway, bahagyan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang mga ilaw na nakapalibot sa kanya ay matindi at nakasisilaw. Nakahiga si Zyla sa kabilang tabi ng kama, nakatitig sa kanya habang nakapatong ang gilid ng noo nito sa kanya kamay. Suot niya ang kanyang puting polo, ang makinis na laman sa ilalim ng neckline ay bahagyang lamang. Nababalot ang mahabang magagandang binti nito pabalik-balik, at may mahinang ngiti sa kanyang mukha. Kabanata 1,097. Ipinatong ni Zyla ang mga dulo ng kanyang mga daliri sa kanyang mga labi at dahan-dahan niyang pinadaus-daus ang kanyang daliri pababa bago nilapitan ito kasama ang kanyang lips. Mr. Hathaway, di ba sinabi mo na hindi ako marunong mag-kissing scenes? Kung ganoon, pwede mo ba akong turuan kung paano gawin ito ng maayos? Hawak ni Yarek ang kamay nito, at gamulong ang kanyang Adam's apple habang siya ay lumulunok. Bumaba ka na sa kama ko. Mr. Hathaway, sinasabi mo ba sa akin na ayaw mo? Nilapitan siya ni Zyla at hinalikan ng banayad ang baba nito. Ang kanyang mga mata na kumikislap ay mukhang lubhang kaakit-akit, at ang malasutla at kaakit-akit na itim na buhok na nakabalot sa paligid ng kanyang braso. Tumalikod si Yarek at naipit siya sa ilalim niya sa pagitan ng 4 na limbs nito. Hindi ko papanagutan ang sarili ko para sa gabi. Nagtaas ng kilay si Zyla, umimik, iniunat ang mga braso, at niyakap siya.
Hindi ko nakakailanganin na galing din sa iyo. Ibinaba niya ang ulo at hinalikan ang mga labi nito, at isang iglap ay bumuhos ang malakas na kaisipan sa kanyang isipan. Gusto niya para maparusahan siya ng husto, ipaalam sa kanya na ito ang kapalit ng pag-aakit niya sa kanya. Nagkadugtong at nagkagulo ang kanilang katawan habang nakikita ang bawat pulgada ng kanyang kagandahan, habang ang kanyang mga panginginig, paghinga, at tinig, na tumunog sa tabi mismo ng kanyang mga tainga, ay parang totoo. Sa kasamaang palad, ang tunog ng alarm clock ay gumising sa kanya. Ilang segundo siyang nagyelo sa kama, binaligtad ang kumot, tumalikod, at bumangon mula sa kama. Binuksan niya ang pinto ng kwarto at sumigaw, "Zyla Mayweather." Walang laman ang living area, nasa mesa pa ang hindi pa tapos na kape, at nananatili pa rin ang mga kumot. Pumasok siya sa guest room at itinulak na buksan ang pinto. Walang bakas ng sino mang natutulog sa guest room o sala kagabi. Sumandal siya sa pinto at tinakpan ng palad ang mukha. Panaginip lang talaga, pero ang pangarap na ito. Napakatoto ng pakiramdam na halos patayin ako nito. Umalis na si Zyla ng madaling araw at pinakiusapan si Mindy na dalhin ang kanyang damit at sunduin siya sa hotel. Si Mindy ang nagmamaneho ng kotse nang sumilip siya sa taong nakaupo sa upuan sa likod, nakasimangot na. "Zyla, ikaw, kagabi, sobrang dami kong ininom." Labis na inis si Zyla. Ang mahalaga ay hindi ka uminom ng sobra. Ang silid na iyon, hindi ba't ang kwarto ni Mr. Hathaway? Ikaw ba? Ano ba ang maruming kaisipan na nasa isip mo? Itinaas niya ang kanyang ulo, sumandal sa upuan, at napatingin sa bubong ng kotse. "Sa sala ako natulog kagabi. Hindi ko na ginayos ang si Yarek nung umalis ako kaninang umaga. Kasi, tuluyan na akong matino ngayon. Pero hindi ako walang hiya na gumawa ng hakbang para muling salubungin siya pagkatapos ng ginawa ko kagabi. Bukod dito, baka ayaw na niya akong makita ngayon. Gusto talaga niyang sampelan ang sarili niya sa sandaling iyon. Sinabi na niya na tapos na ang kontrata, at nagawa kong gawing parang pinipilit ko pa rin ang pagka-involved sa kanya. Patuloy kong ginugulo si Luis noon, ngunit hindi ko na kailanman guguluhin ang sinumang tao muli, lalo na ang isang tao na may walang kinalaman sa akin." Pagdating nila sa studio, pumasok si Zyla sa dressing room para mag-makeup at nagkataon lang na nakita niya si Howard, na nagsuot ng wig sa ngayon. Lumingon siya at sinulyapan si Zyla na mukhang walang listahan. "Okay ka lang ba?" Tumango si Zyla at ngumiti. "Okay lang ako, sobrang nakainom lang kagabi, hangover lang. Ito ang tsaa na may lemon slices na babad dito. Dinala ko ito sa ibabaw kaninang umaga. Salamat, Mr. Lindholm." Natigilan siya para sa isang maikling sandali. Pagkatapos ay pinapante niya si Mindy para kunin siya ng disposable paper cup, ibinuhos ang kalahati ng isang tasa para sa sarili, itinaas ang kanyang ulo, at natapos ito sa isang go. Natapos na ni Howard ang pagsuot ng kanyang wig at nakangiting nagtanong, "Ligtas ka bang pinauwi ni Mr. Hathaway kagabi?" Tumigil siya sandali, tiningnan si Mindy sa salamin, at tumango. "Oo, pinauwi niya nga ako. At nakarating nga ako ng ligtas. Natutuwa akong marinig iyon." Tumayo siya. "Magpapalit na ako ng damit ko." Ngumiti si Zyla at tumango. Sumandal siya kay Mindy. "Sinundan ka ba ng kahit sinong paparazzo nung dumating ka para sunduin ako nito umaga?" Ibinaba ni Mindy ang boses. "Alas 6 na ng umaga, kahit ang mga paparazzi ay kailangan ng kanilang pang-araw-araw na dosis ng tulog, diba?" Hindi nagsalita si Zyla. Ang eksenang kinukunan nila sa tanghali ay si Lily LeBlanc na sumasayaw sa pool para akitin at akitin ng hari dahil gusto niyang maghiganti kay Alvin Stokes, at kailangan niyang mangkulam sa hari para gawin ito. Ang taong gumanap na hari ay isang napakabihasang senior sa industriya ng pelikula, at ang lahat ng kanyang mga tagahanga ay tinatawag siyang Mr. Donald. Marami na siyang ginampanan sa pelikula at telebisyon, na lahat ay maituturing na klasikong mga karakter na kailanman ay graced sa industriya. At ang kanyang mga kasanayan sa pag-arte ay kilala pa bilang textbook. Kabanata 178. Napakalakas ng opinyon ni Mieter Donald laban sa mga artistang gumagamit ng stand-in habang nagkukunan, kaya kumilos si Zyla sa ang eksena personally, pero ilang ng shots na ang pinagdaanan niya simula nang magsimulang mag-film ang crew. Gayunpaman, hindi nagalit si Mr. Donald ngunit pinaliwanagan siya ng matyaga sa halip. "Zyla, dapat hayaan mo na ang iyong ang mga alalahanin ay napupunta at kumilos lamang. Ang tagal mo nang hindi sumali sa crew, at may pananampalataya ako sa acting mo." "Pasensya na po, Mr. Donald. Mag-a-adjust ako sa emosyon ko." Kinabahan talaga si Zyla.
Pagkatapos ng lahat, ang eksenang ito ang pinakamalamig at pinaka-open na eksena niya sa pelikulang ito. Bagamat ilang beses na niyang naihanda sa isip ang sarili para sa eksena, hindi talaga siya sigurado ng oras na para kumilos siya. Sinimulan ng direktor ang susunod na shoot, ngunit upang gawing mas mahusay ang pagganap ni Zyla, nagpa siya siyang palabesan ang lahat ng ang mga staff sa studio, ilang videographers lang ang naiwan doon. Muling lumubog sa tubig si Zyla at nagawa niyang sumayaw gracefully nang tumunog ang live music. Ang manipis na feathered na damit ay tumugma sa kanyang graceful dance gumagalaw ng ganap, na nagpapahintulot sa kanya upang bigyan daan ang isang natatanging alindog habang nasa pool. Habang maayos ang lahat, lumabas si Yarek out of nowhere at tumayo sa likod ng direktor. Katulong ng direktor ang napagtanto na naroon muna siya at agad na tumayo. Mr. Hathaway, ipinatong ni Yarek ang daliri sa harap ng kanyang mga labi at sinari siya habang nakatitig sa screen ng recording ng video. Mapapasimangot at mapapatawa si Lily LeBlanc kapag muli niyang tiningnan ng hari, na pawang lihim nakakaakit at nakakabighani sa kanya. Pagkatapos ay aksidenteng nahulog siya sa mga bisig ng hari, at nagawa siyang mahuli ng hari. Ito ba ay isang sorpresa para sa akin, milady? Pinulot ni Lily LeBlanc ang gintong jug at goblet mula sa gilid ng pool at nagreklamo ng kaakit-akit, hindi nakakatuwa para sa inyong kamahalan ang uminom ng mag-isa. Tulad ng kasabihan, ang Pinong alak ay makakatikim lamang ng mahusay kapag ito ay sinamahan ng isang Pinoy na kasama sa pag-inom. Tuwang-tuwa ang hari, tumawa ng malakas, at itinaas ang mukha sa kanyang baba. Mahal kong Lily, ikaw ay tunay na isang kahanga-hangang tao, at ako ay lubos na mahilig sa iyo. Panipi, ipinatong niya ang kanyang hintuturo sa kanyang mga labi. So, ibig bang sabihin yan ay fancies ng Your Majesty ang aking kasamahan? Nabighani ang hari, gusto ko ito. Ang harem ay may daan-daan o kahit libo-libong mga beauties, pero aalagaan lang kita, Lily. Parehong nakalabas ng pool sina Zyla at Mr. Donald matapos tapusin ng direktor ang eksena. Tumango naman si Mr. Donald at papuri kay Zyla na may kasiyahan, ayan na. Mukhang mas maganda ito kaysa sa mga nakaraang ilang tumatagal. Ikaw malaki ba ang potential pagdating sa acting? Dinala ni Mindy si Zyla ng tuwalya at binalot ito habang si Zyla naman ay tumango kay Mr. Donald at naglabas ng ngiti. Salamat po sir. Pagkatapos ay 2 beses siyang sumunod na umihi at medyo gamaan ang ulo niya. Mr. Hathaway, kailan ka pa ba dumating? Napukaw din ang loob ng direktor sa biglaang paglabas ni Yarek. Nang marinig ang kaguluhan, saglit na nagulat si Zyla nang sumilip siya sa direksyon ng mga ingay. Pumunta talaga si Yarek sa studio. Tumingin din si Mindy. Zyla, nandito ba siya para sa iyo? Are you kidding? Labis na nanggati ang dulo ng ilong ni Zyla, dahilan para muling maihi ito. Itinapon niya ang towel pabalik kay Mindy at sinabing, magpapalit na ako ng damit. Nagmamadali siyang umalis sa eksena. Pumunta siya sa locker room para magpalit ng basang damit. Gayunpaman, lumala ang pagkahilo niya nang lumabas siya ng fitting room, at nagsimulang lumabo ang kanyang paningin. Isang kamay ang biglang humila sa kanya sa yakap ng isang tao. At bago pa man makareact si Zyla sa biglang pagjowa, 2 mainit na labi ang nagtatak na sa kanyang mga labi. Nakipot ang mga pupil ni Zyla. Dahil sa biglang halik ay nablangko ang ulo ni Zyla. Bukod sa antok na nahahabol na sa biglang pagkabigla ay nawalan siya ng lakas na panatilihin ang kanyang mga paa sa ilalim ng kanyang katawan. Hinawakan ni Yarek ang pisngi nito ng kanyang mga palad, nakaramdam ng matinding pag-aalab, at inalis ang kanyang mga labi sa kanyang mga labi. At ang unang bagay na agaw pansin kay Yarek ay napaatras si Zyla sa isang daze, kaya agad niya itong ibinalik sa kanyang mga bisig. Hoy! Ipinatong niya ang likod ng kamay niya sa kanyang noo para mas mabasa ang temperatura ng katawan niya, halos agad siyang dinampot, at nagmamdali. Natulala si Mariwan at ang iba pang artista nang makita nila si Yarek na lumabas ng fitting room kasama si Zyla sa kanyang mga bisig. Hindi ba, Mr. Hathaway? Akala ko ba itinanggi ni Zyla na nagde-date sila? Ano ba ang nangyayari ngayon? Mataas ang lagnat ni Zyla, kaya na-hospital siya dahil sa intravenous drip. Nang makabawi siya kamalayan, narinig niya ang mga tinig ng kanyang mga magulang. Kabanata 1,999. Ang anak ba natin ay nakikipag-date sa investor ng pelikula nila? Bakit ang daming chismis na kumakalat kamakailan lang? Si Mrs. Mayweather ay nakaupo sa isang upuan sa tabi ng kama at nagbabalat ng isang mansanas. Nagtataka talaga siya at sinipa si Mr. Mayweather, na nagmamotion sa kanya na sagutin ang mga tanong.
Walang magawa ang tugon ni Mr. Mayweather, hindi mo na kailangang mag-alala kung ito ay totoo o hindi. Malalaman natin na kapag tinanong mo ang anak natin tungkol dito paggising niya. Inabot ni Mrs. Mayweather ang kamay at inilagay ang isang hiniwang mansanas sa tabi ng kanyang bibig. Hindi mo ba nakikita na ako ay mausisa? Dapat pumunta ka at magtanong sa buong industriya upang makita kung ang ginoong iyon ay may asawa, ilan mga tao ay doon sa kanyang pamilya, at kung gaano karaming mga girlfriends siya ay nagkaroon sa nakaraan. Kung talagang nagde-date sila sa isa't isa, saka kailangan nating maging masaya para sa anak natin, di ba? Kinain ni Mr. Mayweather ang mansanas na pinutol ng kanyang asawa para sa kanya at natawa. Okay, lagi na lang tama ang asawa ko. Sige, pupunta ako at magtatanong sa ibang araw. Inilagay ni Mrs. Mayweather ang isa pang piraso ng mansanas sa tabi ng bibig ng kanyang asawa, may napansin, at ibinaling ang ulo sa kama ng ospital. Nakahiga si Zayla, nakatitig sa kanila na may pagkasuklam. Basta't walang hiya kayong dalawa. Nagpapakita talaga kayo ng inyong revelasyon ng pagmamahal sa harap ng isang pasyenteng tulad ko. Tumayo si Mr. Mayweather na may nag-aalala na tingin sa mukha. Zayla, mas gumaganda ba ang pakiramdam mo ngayon? Hindi ko naman ginawa mamatay, di ba? Dahan-daang umupo si Zayla at sumilip sa bintana. Gaano katagal na ako dito? Ibinaba ni Mrs. Mayweather ang mansanas. 4 na oras ka na nakatulog. At paano ka nakapunta sa studio para sa film kahit alam mo na hindi maganda ang pakiramdam mo? Ito ay susunugan ng iyong utak. Matapos sabihin iyon, nagtanong siya ng maayos, Zayla, ang investor na nagpadala sa inyo dito sa ospital, kayo. Hindi ko siya kinakasama, at wala akong kinalaman sa kanya. So, wag mo na lang isipin na mapunta doon. Zayla, naputol ang iniisip ni Mrs. Mayweather. Saglit na namangha si Mrs. Mayweather. Pero paano nga ba kayong dalawa ay hindi nagde-date sa isa't isa, Ang balita ay kumakalat na parang wildfire sa mga crew. Ang mga chismis at iskandalo ay isang bagay na hindi maiiwasan ng lahat ng entertainer sa entertainment industry ay kailangang tiisin, kaya bakit ka naniniwala anuman ang sinasabi nila? Humiga ulit si Zayla sa kama at tumalikod sa kanila. Huwag mong subukang mag-isip anumang mga saloobin. Wala na talaga siya sa liga ko. Nagkatinginan sina Mrs. Mayweather at Mr. Mayweather, at umupo si Mr. Mayweather sa gilid ng kama. Ano ang ibig sabihin na wala na siya sa liga mo? Hinahamak ba niya ang mga nagtatrabaho sa industriya ng libangan? Ngumiti naman si Zayla. Itay, siya ang pinakamayamang tao sa mundo, ang tagapagmana ng Hathaways ng Yar Amor. Siya ba mukhang magbibigay ng mall dito sa company mo? Si Mrs. Mayweather at si Mr. Mayweather ay nabigla. Sa villa ng pamilya Lucas, nag-scroll si Riley sa kanyang Twitter feed habang naghahaponan nang may makita siyang hindi sinasadya. Siniko niya si Luis ng bahagya sa kanyang braso, sumandal sa kanya, at inilapit ang telepono sa kanyang mukha, nagtatanong sa kanya upang tingnan ang artikulo ng balita. Luis raised his head and took a glance. Riley asked in a low voice, "Are they?" Malalaman mo kung totoo o mali basta ikaw mismo ang magdidirect ng tanong sa kanya. Hindi ba medyo close friend kayo? Sino ba ang tinutukoy ninyo? Si Larissa, na nakaupo sa tapat nila, ay itinaas ang kanyang ulo. Nang marinig ang bulong ng dalawa sa isa't isa, hindi nagdalawang isip si Luis, si Zayla, napipi si Larissa at nakasimangot. Ang sinasabi mo ay ang ex mo sa harap ng asawa mo, ikaw ba, inay? Putol ni Riley sa kanya at nag-swing habang naglalabas ng ngiti. Wala naman kaming bad terms ni Zayla. Dinalaw pa namin siya nung na-hospital siya. Kahit ex sila ng isa't isa, lahat ng ito ay sa nakaraan. Bukod pa rito, imposibleng makabalik sila magkasama na ngayon. Napatingin si Larissa kay Luis, at tumango ang huli. Maganda kung nagagawa mong hayaan ang mga bygones na bygones. Wala na siyang ibang sinabi kundi ang isipin ang something out of the blue. By the way, sinabi sa akin ni Zina bumalik na ang lolo mo sa mansion. Hindi pa nakikilala ng lolo mo si Riley bago ito, kaya dalhin mo si Riley sa De Armo Mansion para bisitahin ang iyong lolo tuwing may oras ka. Napahinto muna si Luis, pero hindi ba si lolo? Larissa explained, kamakailan lang namin nalaman ni Zina buhay pa ang lolo mo, pero naparalisado siya sa aksidente 4 na taon na ang nakalilipas at ay nagpagaling sa DePaul Town. Kabanata 1100. Saglit na natigilan si Luis. Tumango naman ito at hinawakan ang kamay ni Riley. Okay, maglalakbay tayo sa Stoslow at bisitahin si lolo sa maikling hinaharap. Nilapitan siya ni Riley at tinanong pabulong, mabangis ba ang lolo mo?
Ngumiti si Luis at isinuot ang seryosong tingin sa isang iglap. Tiyak na bibigyan kanya ng hell kung suwail kang babae. Sok, paano ka nang ahas na takutin ang sarili mong asawa? Pinindot ni Larissa ang dila at inaliw si Riley matapos sabihin na, huwag kang mag-alala, hindi ka bibigyan ng lolo niya ng hell. Si Luis ang magduruso ng kanyang galit kahit na may mangyayaring kakilakilabot na mali. Ngumiti si Riley at tumungo. Gabi na nang makauwi si Zyla mula sa ospital. Bumalik siya sa kanya silid, humiga sa kama, at nakatitig sa kisame. Ang eksenang hinalikan siya ni Yarick ay kumikislap sa kanyang isipan na parang role film. Magaling talaga siyang mag-kiss, sobrang galing kaya hindi ko pa rin maalis sa isip ko. Sok, siguradong player siya. Inis na inis siyang umupo, at napatingin siya sa hugis ng violin na nakalagay sa counter. Nagkaroon siya ng order ng violin figure noon dahil kay Luis, at inilagay niya ito sa cupboard sa tabi ng kama at ay hindi pa nakapagdesisyon na ilipat ito. Tinitigan niya ito sandali, dinampot, at itinabi sa drawer. Makalipas ang ilang araw, dumating si Zyla sa studio at napapalibutan siya ng mga reporter sa harap ng kotse. Nakasuot siya ng sunglasses at isang cap at ibinaba ang ulo habang hinarang ni Mindy ang mga kamera para sa kanya. Zyla, pwede ba kaming magtanong tungkol sa relasyon ninyo ni Mr. Hathaway mula sa Yar Amor? Narinig namin na ikaw at si Mr. Hathaway mula sa Yar Amor ay nakikipag-date sa studio nang walang pag-aalinlangan. Totoo ba? Lahat ng klase ng tanong ay ibinabato kay Zyla. Hinarangan ang daan papunta sa studio, at siya ay wala ng ibang magagawa, kaya hinubad niya ang kanyang salaming pang-araw at ngumiti sa mga reporter. Wala naman po yan. Maituturing lang kaming medyo close friends ni Mr. Hathaway. Hindi naman kami nagde-date, kaya please huwag mag-overthink at mag-overcomplicate ng mga bagay. Pero may kumuha ng photo na lumabas ka ng dressing room kasama si Mr. Hathaway. Maaari mo bang sabihin sa amin? Ano ba ang ginagawa ninyong dalawa sa dressing room that time? Ang tanong ay naantig sa isang sensitibo at personal na affair, ngunit ito ay dinala pa rin sa publiko. Sisigat na sana si Mindy sa ngalan niya nang tumingin ng diretso si Zyla sa reporter. Nawalan ako ng malay sa dressing room dahil sa lagnat, at si Mr. Hathaway ang unang nakahanap sa akin. Kailangan ko pa bang ipakita ang aking diagnosis mula sa araw na iyon? Napapikit ang reporter sa sarili niyang sinabi. Pero hindi sumuko ang isa pang reporter na makarating sa ilalim ng affair. Pero may kumuha din ng photo ng sabay kayong umalis ni Mr. Hathaway sa isang hotel, at mukhang intimate kayong dalawa sa photo. Tumigil muna si Zyla ng split second. Isa maghapon na ako nalasing. Sagot ni Mindy sa reporter, sobrang nalasing si Zyla nung araw na yon. Kaya naman tinulungan siya ni Mr. Hathaway na pumasok sa kotse at pinabalik siya sa labas sa kabaitan. Gayunman, ano ang ipinahihiwatig niyan? Nagmamadali si Zyla na simulan ang filmang ng araw, kaya sana hayaan mo na sa amin sa araw na ito. Maraming salamat po. Lumaban si Mindy sa mga reporter sa harap nila at hinatak si Zyla palabas ng karamihan. Ang dalawa tapos tumakbo pabalik sa set, at ganyan sila natanggal sa mga reporters na yan. Sa kabilang panig ng lungsod, katatapos lang ipagpaliban ng Eastwood Enterprise ang isang pulong. Noon din nangyari si Anthony, dalawa pang senior executives, at lumabas si Yarick sa conference room. Tinanong ni Anthony si Yarick, Mr. Hathaway, parang medyo absent-minded ka sa mga tanong namin itinaas sa panahon ng pulong. May mali ba sa project na nakakabagabag sa iyo? Naglabas ng ngiti si Yarick, pero halos agad na bumalik sa normal ang kanyang ekspresyon. Hindi, marami lang nagyari kamakailan lang. Naniniwala ako na ikaw ay higit pa sa kagamitan at kwalipikadong pamahalaan ng project, Mr. Topaz. Tumango lang si Anthony at hindi na siya pinakialaman pa ng mga tanong. Ngayon na alam kong malaki ang tiwala mo sa akin, natural lang sa akin na gusto kong mabuhay ayon sa expectations mo, Mr. Hathaway. Umiinom ka ba? Biglang tanong ni Yarick. Saglit na nahuli ng tanong si Anthony. Uminom ka, naglabas ng casual smile si Yarick. Kaya lang hindi pa ako nakakahanap ng makakasama ko sa inuman recently, at most probably wala ka ring time. Naintindihan ni Anthony ang ibig niyang sabihin. Kung gusto mong may kasama ka habang umiinom, pwede ako sa ilang shot, Mr. Hathaway.